Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Tuloy po isang magandang morning Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa, sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Lunes na po, huling Lunes sa buwan ng Abril 29. Tan 2024, silipin na po natin ang mga umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. PUV Modernization Program na pamahalaan wala ng atrasan ayon sa DOTR. Arangkada Balita. Rollback sa presyo ng produktong petrolyo, aarangkada na bukas. Arangkada Balita. Sa kila po ng tumitinding init ng panahon, supply ng tubig sa Metro Manila sapat pa rin ayon sa MWSS. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, grupong Hamas susuriin ang bagong peace offer ng Israel. Arangkada Balita. Sa sports, volleyball star MJ Phillips balik aksyon na sa PVL. Arangkada Balita. Uy, sa balitang showbiz, Julia Barreto may inamin. Arangkada Balita. At eto, abangan po sa viral na balita kung aabutan po natin, malaadar ng bird, ibon, natagpuan po, boom, matindi ho ito. Alamin ho natin yan, ano kaya itsura niyan, natagpuan po yan sa Antique. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa oras na 7 sandali makalipas na ikalima ng umaga ngayon pong Lunes, kami po niyo makakasama dito po sa Arangkada Balita hanggang alas 6 po tayo. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Lerino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa detalye ka ng mga umaarangkadang balita mula sa latest ng Filipino Mirror, nanindigan ang Department of Transportation sa pagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program habang iniintay ang desisyon ng Korte Suprema sa petisyon ng mga jeepney driver at operator na pigilan ang programa. Ginawa ni DOTR Undersecretary Andy Ortega ang pahayag lang araw o 2 araw bago ang consolidation deadline. Bukas po yan, Abril 30. Una ng kinalampag ng transport group na Piston, ang Korte Suprema na aksyonan ang kanilang petisyon para sa temporary restraining order laban sa PUV Modernization Program. Sa lukuyang pang tinatalakay ng Korte Suprema ang nasabing petisyon. Kaugnay nito magkakasa naman ang Piston ng 3 araw na nationwide transport strike simula ngayong araw hanggang Mayo 1 bilang protesta sa nasabing programa at sa nalalapit nga na deadline. Bukas na po yan. Arangkada Balita. Unang napaulat, 2 araw, di ba? 29-30, kasama na yung May 1. Sama yung May 1 kahit Kasi, holiday. Oo, holiday, pero marami pa rin pumapasok, kagaya natin, di ba? Yes, oo. Ay, nako. Wala masakya yung iba niya. Ay, samantala, sa kaugnay na balita, handa ang National Capital Region Police Office na tiyakin ang seguridad ng publiko
sa 3 araw na transport strike simula ngayong araw na ito hanggang Mayo 1. Ito naman ang tiniyak ni NCRPO Director Major General Jose Melencio Nartates Jr. kung saan naka-full alert status na sila bilang bahagi ng kanilang contingency plan para sa o kaugnay sa Tigil Pasada. Ayon kay Major General Nartates, halos 8,000 polis ang magsisiguro sa seguridad ng o titiyak sa seguridad ng publiko ngayong transport strike. Inanunsyo naman ni Lieutenant Colonel Eunice Salas, Chief Information Officer ng NCRPO, na 70 sasakyan ang handa ng magamit para sa libreng sakay, particular na tuwing rush hour. Arangkada Balita! Inikayat naman ang grupo ng manggagawa at employer na Leaders Forum ang pamahalaan na repasuin ang Public Utility Modernization Program. Ito upang irekonsidera ang tinatayang 38,000 trabahong mawawala. Maisulong ang local manufacturing ng Filipino jeepney sa halip na imported modern jeep. At konsultahin pa ang mga apektadong sektor sa nasabing programa. Binubuo ang Leaders Forum ng mga grupong employers, Confederation of the Philippines, Federation of Free Workers, Philippine Chamber of Commerce and Industry at sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa. Kabilang din dito ang grupong Philippine Exporters Confederation Incorporated at Trade Union Congress of the Philippines. Arangkada Balita! Samantala, suspendido naman ang face-to-face classes sa lahat ng pampublikong paaralan sa bansa ngayong araw na ito, April 29, hanggang bukas April 30. Ito naman ang inanunsyo ng Department of Education sa gitna ng nararanasang matinding init ng panahon. Kasama na rin po ang ikinakasanang strike o tigil pasada ng ilang transport groups. Dahil dito, inaabisuhan na mga naturang paaralan na magpatupad na lamang ng distance learning. Kaugnay nito, nakasaad din sa abiso ng DepEd na ang mga teaching at non-teaching personnel ay hindi na kailangang magpunta sa kanilang paaralan sa mga nabanggit na petsa. Aba, parang work from home na lang talaga no? Hindi saklaw ng suspensyon ang mga pribadong paaralan. Bagamat, meron ng ilang pribadong paaralan po ang nag-cancel na ng face-to-face, no? So online na lang sila. Gayunman, maaari naman nilang magpatupad ang mga ito ng kahalintulad na direktiba. Arangkada Balita! Kayo pong mga magulang na rin po ang magdesisyon kung papapasukin nyo po ang inyo pong mga anak dahil sobra po ang init ho talaga. Oo, grabe naman. Lalo kung pangtanghali yung inyo pong mga anak, di ba? Talagang iba po yung sikat, iba po yung tirik po ng araw. Alam mo yung ngayon, yung sobrang init ngayon, partner, no? Parang tumitimo dito sa mo. Oo nga eh. Yung dito sa sentido mo, Napapansin ko rin ramdam yan. mo yung init. Lalo kapag galing ka sa malamig. Ito actually lahat Ako lalo na. Lahat naman tayo nakakaram. Ito dito, kagaya dito, aircon dito. Pero paglabas mo natin mamaya, halimbawa tanghali ang uwian, iba ho, may hapon, epekto yan. no? O hapon, may side effect ho yan sa ating pong katawan, siyempre, sa ating pong... Iba rin yung pakiramdam mo, no? Oo. Bigat. At uso rin po, wag po natin kakalimutan, hindi lamang po yung heat cramps, heat exhaustion, heat stroke, yung sore eyes. Ay, oo. Sore eyes po init talaga. Kapag ganito pong sobra pong init, uso rin po yung sore eyes na yan. At yan ay nakakahawa. Nakakahawa po yung sore eyes na yan. Pero mamaya, speaking of kalusugan, tatalakayin ho natin yung mga may kaugnayan po dyan sa mga issue po na yan. Samantala, sa iba pa rin balita, arangkada na bukas ang panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Batay sa pagtaya ng Department of Energy, 20 hanggang 45 sentimos ang tapyas presyo sa kada litro ng gasolina. Ang inaasahang tapyas presyo, habang 40 hanggang 60 sentimos sa kada litro ng diesel. 70 hanggang 90 sentimos naman ang rollback sa presyo ng kerosene o gas. Ipinanawanag ng DOE Oil Industry Management Bureau na ito'y dahil sa unti-unting paghupa ng tensyon sa pagitan ng Israel
at Iran at pagtaas ng inventaryo ng langis ng Estados Unidos. Arangkada Balita! Nako, tubig! Eto na naman, Diyos me, tubig. Ang init pa naman ngayon. Tinapo ng MWSS ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System na sapat. Yun naman pala. Ang supply ng tubig sa kabilangan ng patuloy na pagsadsad ng level ng tubig sa Angat Dam, bunsod ng El Nino phenomenon. Ayon po kay Engineer Patrick James Dizon, MWSS spokesperson at Sewerage Management Department Manager, natutugunan pa ng Angat Dam ang pangangailangan ng mga consumer kahit malayo pang mangyari ang anyay pinabalde na naranasan noong 2019. Malayo pa pero sana hindi natin maranasan muli. Kaugnay nito, inihayag po ni Engineer Dizon na nanggagaling sa Angat Dam ang 70% ng tubig sa Metro Manila, sa Rizal at sa ilang bahagi ng Cavite at Bulacan. Kumpiyansa ang MWSS official na hindi aabot sa critical level na 160 meters ang tubig sa naturang dam. Tiniyak din ng opisyal na regular na minomonitor ng water concessionaire ang water level sa Angat Dam. Arangkada Balita! May dagdag lang naman natin dyan sa water level kahapon po hanggang alas 8 po ng umaga kahapon. Nasa 188, sumadsad na po sa 188.81 meters ang level po ng tubig dyan po sa Angat Dam. Kahapon pa lamang po yan, yung kalagitnaan po ng Mayo. So, medyo critical ba yun? Abangan Dahil po natin. 160, no? Binabanggit ni Engineer James eh. At kung hindi ho uulan sa ikatlo at huling bahagi po ng Mayo, ay... Naku! Kasi di ba kapag huling bahagi ng Mayo, dyan napapasok yung tinatawag ng Pag-asa na yung panahon, yung tag-ulan. Diba? Transition period. Na, oo. So abangan ho natin yan. Hopefully naman umulan naman. At speaking of panahon, dahil po sa El Nino, sumampa na sa 107 bayan at lungsod sa bansa ang nagdeklara ng state of calamity bunsod ng El Nino phenomenon. Ay ito kay PCO Assistant Secretary at Task Force El Nino spokesman Joey Villarama, ay batay na rin sa pinakuling datos ng Office of the Civil Defense. Sa nabanggit na bilang, 5 lalawigan ang nasa ilalim ng state of calamity, gayon din ang buong Cebu City na una lamang nagdeklara nito sa 22 barangay dahil sa water crisis. Base sa report ng OCD, nasa 107 cities na po ang nagdeklara ng state of calamity. Nadagdag po, although nababalitaan na po natin noong mga nakaraang linggo na yung Cebu City ay nagdeklara ng state of calamity yung 28 barangay dahil sa water crisis. Officially ngayon po, yung buong lungsod, yung Cebu City po yung nadagdag sa listahan, pati po yung Naval sa Biliran po. So 107 cities and municipalities, pero meron po 5 buong probinsya dyan. Banggitin ko lamang po yung Occidental Mindoro na dinalaw ng Pangulo recently, ang Antique po, Sultan Kudarat, Basilan at saka yung Maguindanao del Sur. Din ito matapos ang deklarasyon ng state of calamity ay pinanawanag ni Asik Villarama na agad magagamit ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang calamity fund. Para naman makahingi ng tulong sa national government ay kinakailangan ng LGU na magsumite ng report, laman ng datos at impormasyon kaugnay sa kabuuang pinsala ng El Nino na siya naman beberipikahin ng kaukulang ahensya depende sa apektadong sektor. Una po sa lahat, meron pong local calamity fund. So yun po ang pwedeng magamit agad-agaran ng LGU. Pero papasok po yung mechanism para po makatulong yung national government. So pagsusumiti lang po ng ulat yung sanggunian sa national government. For example po, DA po ang kanilang gustong hinga ng tulong dahil sa pinsala sa agrikultura. Iva-validate ng DA. Tapos kung ano po yung particular na pangangailangan ng LGU, yun po ang ibibigay po ng ahensya sa national government. Yan po ang tinig ni PCO Assistant Secretary at Task Force El Nino spokesman Joey Villarama sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita!
Sa kaugnay pa ring balita, nagbabala itong si PCO Assistant Secretary Joey Villarama at siya ring spokesman ng Task Force El Nino na maaring umabot sa kritikal na sitwasyon ng sektor ng agrikultura, kuryente, tubig at kalusugan ng mga tao dahil sa inaasang paglobo pa ng epekto ng El Nino phenomenon. Ito anya ay dahil na rin sa malabo pa na maranasan ang mga pag-ulan hanggang sa katapusan ng Mayo. Naku, wag naman sana sa kabila ng paghina naman ng epekto ng nasabing weather phenomenon. Ang nagiging problema po kasi, kunyari sinabi po ng Pag-asa na aabot sa 40 degrees yung heat index, tumataas pa siya ng tumataas. Actually, sinabi nila na posible pang umabot sa 50. Pero hindi lang naman yan sa Pilipinas. Global phenomenon po ito, yung global climate phenomenon. Pero having said that po, posible po na magkaroon pa rin ng pinsala o tumaas pa yung pinsala sa agrikultura, sa kuryente, sa tubig, pati na rin po sa kalusugan ng ating mga kababayan. Kaya po talaga, critical po ito. Nasa huling linggo na po tayo ng Abril, magmamayo na po. Although sinasabi na nagte-taper off na yung epekto ng strong and mature El Nino, by the end of May, hindi pa rin po tayo makakatanggap ng sapat na pag-ulan, maybe June, July, August, kahit po maging neutral yung climate pattern o mag-shift siya to La Nina by July or August. Samantala, sinabi rin ni Asik Villarama na sa kabila ng tiyak na food supply sa bansa, may nananatiling nakaantabay ang Department of Agriculture sa estado ng food security. Mahigpit din anyang binabantayan ng DA at Department of Trade and Industry ang posibleng pagtaas ng presyo ng ilang mga bilihin bunsod ng mga pananim na hindi nabenta o nabebenta dahil nga sa pagkatuyot. In terms of palay po, actually, dahil nga po nakapaloob pa tayo sa harvesting season. So March at saka April po ang harvesting season for the last cropping season, which is September to March po. So may inaani pa pong mga palay at pananim yung ating mga magsasaka at nakakadagdag po yan sa ating food supply. So sa ngayon po, stable pa naman po ang ating food supply. Although nakakatanggap tayo ng mga ulat na ang daming ang hindi na ibebentang pananim dahil tutuyo o nasisira agad. At meron ding kaunting pagtaas sa presyo ng ilang pangunahing bilihin, although binabantayan talaga yan ng DA at DTI para wala pong manamantala. Yan po naman mga kaibigan ang tinig ni PCO Assistant Secretary at spokesman ng Task Force El Nino Joey Villarama sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Alright, speaking of lagay ho ng panahon, dulot ho ng El Nino phenomenon at alamin kung titindi pa ho ang init. Kahapon po 53 degrees Celsius yung heat index na naitala dyan po sa Iba, Zambales. Ngayon kaya maiba naman ulit, kung maiiba ba ulit ang heat index, hopefully kung bababa o tataas pa. Sa kabilang linya po natin ang Pag-asa sa katauhan po ni Dan Villamil. Mainit na morning, Dan, sa inyo dyan sa Pag-asa. Good morning po, Sir Drew, Miss Judy, at sa ating mga tagapakinig dito sa DWIZ sa kasalukuyan. Ang ngayong araw, makaranas po tayo ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Dala nitong Intertropical Convergence Zone o ITCZ. So asahan natin itong maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pakilat sa mga rehiyon ng Caraga at Davao Region. Dito naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa magpapatuloy itong mainit at maalinsangang panahon na dala ng easterlies. Asahan pa rin pero natin yung mga tsansa ng biglaan at panandaliang buhos ng ulan na dulot ng localized thunderstorms. Maximum temperature forecast sa Metro Manila ngayong araw, posibleng umabot ng 37 degrees Celsius. 27 degrees dito sa Baguio City at 33 degrees Celsius sa Legazpi City. Sa kalakay nating karagatan, wala pa rin tayong gale warning na nakataas sa anumang baybay ng ating kapuluan at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon na ating mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Dan! Yes, Dan! Kasi kahapon 53 degrees Celsius. Grabe. Oo, Ano ba yan? kahapon, Sakit naman sa ulo. Iniisip sa ko Iba, pala. Zambales. Ngayon ba, sa tingin ninyo, posible pang tumaas pa yan or ma-maintain? Well, sa ngayon po, malaking bahagi pa rin po ng bansa makakaranas pa rin po ng danger levels of heat index. So yan po yung mga areas na may heat index na 41 degrees Celsius pataas. Ako curious lang, Dan, kapag ganito bang tag-init ka dyan sa Pag-asa, may swimming pool ba kayo? Meron po kaming swimming pool doon sa kabila, pero
Thankfully naman po maayos naman po yung aircon namin kahit pa paano malamig. Oo. Pero paglabas kasi Dan no? Okay. Pwede na lang kung may kotse ka din. Okay lang naman Dan kung magre-report kayo sa amin habang kayo ay nakalublob sa swimming pool. Wala naman problem. Naiintindihan naman namin yan Dan. Baka mainggit ka. Oo. Naiintindihan naman namin. Pero kidding aside yung naramdaman natin kahapon. Sobra kahapon din. Oo, Grabe itong weekend, no? Sabado. Kasi ilang ilang straight na araw na ba yan na ganyan ang trend? Almost 1 week, 2 weeks. Dan, posible ba yung heat wave maramdaman natin kapag ganyang sunod-sunod na araw ang tataas Naitatala yung heat index. Well, kung considering po yung official definition po ng heat wave, malabo po or maliit pa naman po yung chance na mangyari yun sa Pilipinas at wala man po tayong naitatalang heat wave nung nakaraan. So, ganitong panahon na naman po talaga in general po, historically, mga ganitong months. Mainit naman po talaga dito sa Pilipinas dahil po sa pag-iral po ng easterlies. Sa tingin mo, ito, maidagdag ko lang din, Ate Juday, kung meron ka rin maidagdag kay Dan. Ang buong Pilipinas sa tingin mo, pwedeng sa inyong rekomendasyon, no, sa inyong pagtaya, kasi may mga nag-declare ng state of calamity, sa palagay mo ba nationwide, pwedeng i-declare ang state of calamity considering na may ganitong epekto ng El Nino? Una po sa lahat, nasa prerogative po yan ng ating mga LGU. Okay. Pero in terms po ng meteorologically speaking po, magpapatuloy pa rin po itong, historically po, itong mainit na panahon hanggang sa first half po ng May. So usually sa first half po ng May, mas naitatala pa po natin dyan yung peak maximum temperatures po sa ating mga stasyon. Nako. Alright. Ayan. So, ano na lang gagawin natin? Maghanap na lang tayo ng mga paraan na makakapag-refresh sa ating pakiramdam, lalong-lalo na sa ating health, di ba, Dan? Yes. Opo, tama po. Kasi wala naman tayong control dyan sa mga ganyan, no? Yes po. So, dinadagdag ko rin po kung maaari. Sige, go ahead. Yung usual po na paalala ng Pag-asa, kung maaari po iwasan po natin yung outdoor activities sa mga oras po ng 12 to 3 p.m. And ayun po, yung usual po, stay hydrated po tayo, minom po tayo ng maraming tubig. Yun. Sige. Maraming salamat, Dan Villamil mula sa Pag-asa. Mag-iingat kayo dyan, Opo, maraming salamat. Thank you. Talagang napakainit. Alright, yan po si Dan Villamil mula po sa Pag-asa. Tayo po ay magbabalik maya-maya lamang po, makalipas lamang ang ilang mga paalala. Ang oras... good morning sa mga nakabikining namamalengke po dyan sa may Boracay. Alas 5:27 na po ng morning. Arangkada Balita! Tayo po na sa ikalawang bahagi na po ng Arangkada Balita. Sa pagkakataon ito, tanggap po tayo ng ilang mga pagulat mula sa labas ng impilan. Direktiba ni Pangulong Marcos na palawigin ang kontrata ng mga JO at COS ikinalugod ng isang kongresista. Detalye ihahatid ni Patrol 11 Tina Nolasco. Pinapurihan ni Rizal 4th District Representative Fidel Nograles ang kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na palawigin ang kontrata ng mga manggagawa sa gobyerno na nasa ilalim ng Contract of Service o COS at Job Order o JO na magtatapos sa Disyembre ngayong taon. Ang kay Nograles, maituturing na maagang pamasko ito para sa mga naturang manggagawa at marami-rami ang makikinabang dito. Bukod pa ito, suportado rin ng kongresista ang direktiba ng presidente na magkaroon ng mga pag-asanay ang mga JO at COS sa tulong ng higher learning institutions upang makapasa sa Civil Service Examination o CSE. Naniniwala ang mambabatas na kung mabibigyan ng karampatang pag-asanay ang mga ito, ay mas malaki ang tsansa na makakuha ng plantilla position sa gobyerno. Mabatid na batay sa tala noong June 30, 2023, nasa 832,812 na mga COS at JO ang inaasahang magbebenepisyo sa nasabing direktiba ng Pangulo. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, nagiling ko ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Alright, maraming salamat Patrol 11 Tina Nolasco sa oras na alas 5:34 na ng morning. Ito, pag-usapan na po natin, kalusugan. Ito po yung kontrobersya ang bumabalot sa ating pong mga doktor. Lalo na yung sinasabi ho, yung isiniwalat po
ni Dr. Tony Liachon, isa pong independent health reform advocate, na mayroon pong may ilang mga doktor na tumatanggap di umano ng mga luxury vehicles o kung anumang mga Travel abroad. yes, yung mga maituturing ho na suhol kapalit po ng pagre-reseta ng mga doktor nung mga gamot mula po sa isa pong pharma kahit hindi naman po afford nung iba pong mga pasyente. Para ho bigyang linaw ho at humingi ho tayo ng karagdagan pong mga detalye kaugnay na rin po sa ilalarga pong investigasyon sa Senado. Nasa kabilang linya po si Dr. Tony Liachon. Dr. Tony, magandang umaga po. Welcome po muli sa DWIZ LU23. Magandang umaga rin po sa inyo at sa lahat na nakikinig sa iyong programa. Good morning. Good morning, Dr. Tony. Salamat po sa pagkakataon, ha. Opo, Dr. Tony, kayo po ay dadalo. Tama ho ba? Bukas ho ba ito? Yes. Opo, yung hearing sa Senate Hearing. Committee on Health bukas? Tomorrow po yon 10 o'clock sa Senado. At ang nag-imbita sa atin ay sina Senator Bongo, Senator JV, Ejercito at si Senator Raffy Tulfo. Okay. So ipapatawag din po ang binabanggit ni Senator JV Ejercito na pharmaceutical company ho dito sa hearing po? Apo, malaman po yung complete list po, but definitely sila yung centrality of focus. Ito pong balitang to pumutok last week when two big newspapers took yung story. And then a whistleblower ang nagsiwalat kung anong ginagawa nila doon. So, doon sa kumpanya, and I think it's actually breach ng ethical principles na hindi ka dapat magkaroon ng ganitong klaseng practices. Kakaiba siya kasi yung ideal kasi doctor-drug company relationship, meron niyang code of ethics ng PMA, PRC, at saka ng FDA. We call it the Mexico Principles. Na ang relationship nyo nakalaan lang sa ordinary mga gift lang or kainan lang. Tapos may educational grant. Kunyari, manood ka ng kanilang roundtable discussion. Apo. You talk about science and all. Ito kakaiba because the owners of the company ay mga doktor. And then, sila mismo nagre-recruit ng mga doktor na sasapi sa kanila. Pero ang kolatilya, pagka in-offer sa'yo, exclusive na yung mga produkto ang ire-reseta mo. Pero in exchange for your reseta, prescription for sale, depende sa quota mo. May quota ka, 1 million, 5 million, 10 million. You will get your luxury cars, your luxury watches, Rolex. Networking ang labas, Dr. Tony. So, may incentive, ika nga, May no? incentive. Ang tawag nila ay multi-level marketing. Tapos Multi-level. pag nag-recruit ka, ang tawag sa iyo ay Jedi Recruiter. May tawag sila Jedi Recruiter. May commission ka sa pagre-recruit. Okay. Oo. So, ang masama nito, maraming bagay. Aside from degradation of the moral values of our doctor, masama yun eh. Kasi nobility of the profession. 2, unwarranted side effects that may incur kung nabigyan ka ng mga gamot na hindi naman kailangan. Yeah. Ano ho bang example ho ng gamot ho na nire-reseta nito pong ito pong mga doktor ho na ito na tinutukoy ho ninyo, Dr. Tony? Karaniwan mga gamot sa hypertension and diabetes and for a longer period of time. Masasabi naman natin na tumatalab naman. Pero ang hindi maganda doon ay yung pagsusuhol at ang hindi maganda doon ay
you're making a profit dun sa pagbibusiness mo sa pasyente. Kasi ang pasyente pumunta sa'yo, nagtitiwala, pero hindi niya alam, pagka bayad sila ng professional fee, yung gamot na bibili niya, may commission pa yung doktor. Tapos, hindi yun out of your compassionate way na manggamot. Talaga pagkakita mo sa pasyente, pera ang tingin mo. So, ito ho yung diagnosis ko, ito yung gamot ko. God knows kung ilan ang gamot na ibigay. Napansin ko, nung simula ko i-monitor, minsan minimum 5 ang gamot na hindi kailangan. So, kailangan itigil mo. Ang iba, napapasama ang lagay. Okay. Pero yung unsuspecting public na hirap na, tapos gaganunin mo pa, hindi ka tanggap-tanggap yun. Hindi ka tanggap-tanggap. Okay. Aside from yung isang, may iba pa kaya Doc Tony na possibling gumagawa ng ganito? Yung ibang kumpanya Kasi na mas matitindi yung perks, Ang binabanggit Perks and lang incentives. dito yung Isa lang Kels diba? ba yun? Kels Pharma. Doc Tony, meron pa bang iba? Possibly. Well, ang ilaw na kariri, ako 35 years na ako nagdodoktor. Opo. I've never heard so much, I would say, garapalan na ganito. Oo. Grabe ito. Tsaka, kakaiba ang model nito kasi usually yung mga multinational company, businessman ang galing sa abroad or kaya local na lang, mga generic, Right Med, United Lab, Rhea, yan local yan. Hindi yan gumagawa ang mga marketing yan. The usual traditional at katastas ang bigay sa'yo kape at saka ballpen. I-entice ka. Pupunta sa clinic mo, Doc, pareseta naman ito. O yan, ito yung ballpen, ito yung pamaypay, ito yung ganyan. Ito iba. At ang nanliligo mismo, yung mga investors nila, sa kapwa nila mga doktor. Wow. Grabe talaga ito. At sa laki, naging billionaire na silang lahat. Kaya maganda talagang masawata natin ito kasi hindi ito pamamarisa ng ating mga doktor na nag-uumpisa pa lang. Yes, oo. Hindi madi-discourage sila maging doktor kasi pera lang ang hanap. Hindi magandang tingnan yun. At ako personally, coming from yung mga cardiologists from the Philippine Heart Center, sila nagsimula doon, iba marami daw din. Imaginein mo, no, government hospital ka, tapos mahihirap ang mga pasyente doon. Tapos pinagpeperahan mo, parang hindi magandang tingnan. So, at lalaki pa yan. At ang problema niyan, pwede pang yung ibang company gamitin yung business model nila at dumami pa sila ng dumami. Kaya mas mabuti pa, tapusin na kagad siya. Opo. At yan ang magiging centrality ng focus natin. Okay. Bukas. Doc Tony, doon ho sa mga niresetahan, binigyan ho ng ganito hong medication o gamot, nagkaroon ho ba ng adverse effects? Nagkaroon ho ba ng side effect, no? Yung mga nireseta po nilang gamot doon po sa kanila pong mga pasyente. Meron ho bang ganong instances, Doc Tony? Meron ako nakita na nagdialysis sa sobrang dami ng gamot. Kasi tinadtad ng gamot Aray ko. Yung isa naman, nag-clinic ako nung Sabado, 5 pasyente. Yung isa galing Mindoro, isa galing Las Piñas, isa galing Dagupan, isa galing Baguio. Pumunta sila, hindi daw sila gumagaling. So nung tiningnan ko, nagulat ako. Pare-pareho yung kanilang mga gamot. At ito, binili dun sa kumpanyang ito. Kaya hindi gagaling dahil wala naman talagang tatalab dun dahil wala naman silang sakit.
Nakuha niyo ibig ko sabihin. Yes. Opo. Hindi naman yun ang complaint nila binigyan lang sila. Ultimo pati vitamins doon din sa kumpanyang yun. Pati yun, ha? Pati yun. Inireseta ng hindi kailangan talaga, Dok. Kasi wala namang kasi sakit. pera lang ang motibo mo O kaya, tsaka hindi natumbok yung sakit. Kasi Right. ang motibo niya pera. Ito, inumin mo to. Malupit. Kahit hindi kailangan. Kunyari, may gamot sila sa cholesterol, sa blood pressure. Opo. Meron silang gamot na may vitamin sila. Opo. May sa alta presyon, may sakit sa puso, may pampatunaw pa ng dugo, pampalabnaw. 30 years old, meron ng blood thinner. Paano yun? Okay. So, Doc Tony, actually ako medyo na-aalarma ako dito sa itong sa balitang ito. Kasi kagagaling lang din na last week, ano. So parang nagkakaroon ito ng kumbaga yung kredibilidad ng mga doktor nasisira dahil dito. Paano pa namin pagtitiwalaan yung mga doktor ngayon na binabanggit mo, Doc Tony, di ba? Paano pa pagtitiwalaan ng masa, ng publiko, kapag merong mga ganitong balita na tumatanggap, ng mga ganyang suhol, Doc Tony? Kumbaga, malaking kasiraan ito Doc Tony, sa medical industry. Sa totoo lang. Malaking kasiraan kasi it will tarnish the image of the doctors. Considering ang national hero mo ay isang doktor, si Dr. Jose Rizal. So, number one. Number two, it will also damage the healthcare system. Kasi ang universal healthcare system natin ay naka-anchor on the doctors. Paano magagamit yung mga doktor na yan kung ganyan ang ginagawa na business? And as aspiring doctors will become focused on wealth and being famous rather than treating patients. So, masama yan. Paging ganyan ang thinking process ng mga yan, matututo magsinungaling yan. At ang values ng mga yan ay magiging iba. Kasi these are good people turning into bad people. And it is influenced by money. Di ka na magpapacheck up. Kaya ang maganda, may telltale signs na tayo na wag mong pupuntahan. Ito yung mga senyales. Tsaka may sige, go ahead, Doc. Pagka ang doktor mo, bata pa lang, dalawang taon pa lang nagpa-practice at may Lexus sa labas ng kanyang kotse. Clinic. Wag mong pupuntahan yun. Pagka 2 taon pa lang, ang practice at may Rolex doon. At pag tinitingnan mo sa Facebook at panay ang biyahe na kahit walang convention, magdududa ka Jet doon. setter. Dok, sa akin na, panghuli na lang. Pwede bang ilabas yung mga pangalan ng mga to para ma-caution naman yung ating mga kababayan? Pero syempre kasi i-declare nila doon sa hearing tomorrow. Kasi hindi ako immune Ako ay ordinary citizen. Yaan natin yung mga senador na immune ang mag-declare tomorrow. May listahan na sila Saka yung Security Exchange. Abangan namin yan. Nadali na nila yung Security Exchange Commission na list of investors. At mahubaran na itong mga to at maiwasan. Para tuloy magpa-check. Pa-check up na no? Grabe naman yun. Yun pala yung mga doktor nyo, sabi ni Doc Tony, pagbata pa. Pagbata. Ayan, narinig ko ninyo galing kay Doc. Kasi ako nag-practice ako, nag-jeep nga lang ako nag-uumpisa. Talagang hirap ma-estabilisado. Naalala ko, nag-asawa ako, 28 years old, nagkaroon ng 3 anak. Nagkaroon ako ng maliit na bahay, 40 years old na ako Talagang pinaghirapan Ito mga taong to, ayon sa aking mga kaklase na matino, sabi niya, kakatapos lang nung isang doktor na, sumama ka ba? Sabi ko, doon sa kanilang samahan, hindi. Ano nangyari?
Abay, 2 taon pa lang may Lexus na, may condominium na, biyahe ng Pera-pera biyahe. lang naman, grabe. Di ba, Grabe Dok? talaga, garapalan, ha? Oo, wala na yan. Sabi nga ni Dok kanina, garapalan no? Wala nang, hindi mo na naisisilbi. Wala na yung dapat values. na tungkulin mo Di ba? Oo. Meron, tapos ang matindi nito, meron din silang pharmacy na kung saan mo bibilin yung gamot. Gamot, Kunyari dun ito, lang. Doon mo lang bibilin, ha? Ba, monopolyo na yan, ha? Antindi. Monopolyo. Talagang absolute monopoly na. Hindi pa bibilin, let's say, sa Mercury One. Doon mo bibilin lang, ha? Doon mo lang. Ang iba pa, dinidispense pa. Huwag kang mag-alala, delikado yung sakit mo. Pero meron akong solusyon sa'yo nandito sa kliniko. May dispensing pa. Grabe. Puta, guess. Well, anyway, Doc Tony, aabangan po namin yan bukas, ha? Kung ano pa yung Abangan mga nyo at, sisingaw pa ng issue. Masolve to. Alam nyo naman, malaki na yung investigasyon dito. At yung mga tao talaga kailangan talaga. Nakakaawa. Yes. Nakakaawa. Opo. Sige po, Doc Tony. Marami pong salamat sa inyo pong oras. Magandang umaga po at ingat po kayo, Doc Tony. Salamat po. sa Salamat inyo lahat. po. Yan po si Dr. Tony Liachon, isa pong independent health reform advocate. Babalik po tayo muli makalipas lamang ilang mga paalala ang oras. Alright, shoutout muna kay Mama Eunice ng Filipino Mirror. Oras po Hello. natin, 9 na minuto bago sumapit ang ganap na alas 6. Arangkada Balita! Alright, papasukin na po natin ang isa pang pag-uulat mula naman kay Patrol 5 Ayayu Pangko. Okay, sa Mayo 1, Labor Day po ito. Go Patrol 5. Aabot sa 45,000 bakanting trabaho ang alok ng Department of Labor and Employment o DOLE sa isasagawang jobs fair sa Metro Manila. Gaganapin ito sa Mayo 1. Araw ng Miyerkules bilang bahagi ng selebrasyon ng DOLE sa ika-122 anibersaryo ng Araw ng Manggagawa. Katuwang ng DOLE sa jobs fair na ito ang Public Employment Services Office, Local Government Units, Technical Education and Skills Development Authority at Department of Migrant Workers. Ayon kay DOLE NCR Director o Regional Director Attorney Sara Buena Mirasol, mahigit 700 local at 25 overseas employers ang lalahok sa job fair na isasagawa sa 16 na lugar sa Metro Manila. Tampok din sa event ang one-stop shop service ng mga ahensya ng gobyerno, kabilang ang SSS, PhilHealth, Pag-ibig, BIR, OWA, at Manila Police District. Ito si Madal number 5. Ay, yung pang para sa implementado ng lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Abangan nyo rin ang mga job fairs naman na ikinakasan ng SM bukas SM Supermalls. Bukas ibibigay natin yung mga detalye hanggang May 1. Samantala, dako tayo sa mga lalawigan. Alamin po natin ang pinahuling balita mula dyan sa Ilocos Norte sa pamamagitan ni Ronald Idol Domingo. Idol, good morning! Kinestyon ni Sangguniang Panusod Member John Michael Fariñas matapos mapawalang bisa ng Sangguniang Panlalawigan ang kanyang panukalang ordinansa sa pagbibigay ng tax break sa mga business owners na nagpapatrabaho sa persons with disability o PWD at senior citizens. Ito'y matapos magkomento ang Provincial Board na hindi ito posible dahil mayroon ding batas sa national hinggil sa bagay na ito. Gayunpaman, ipiniwanag ni Consial Fariñas na kung susundin ang pambansang batas, kukolektahin ng BIR ang mga buwis na kinaukulan, ngunit kung ipapatupad ito ng lokal na pamahalaan, babawasan ng municipal o city government ang buwis. Aniya, kinuha muna nila ang opinyon ng DILG at ipinasa ang kanyang privilege speech
ipinakilala niyang ordinansa at ang hindi pagkasang-ayon na ibinigay ng Sangguniang Palawigan. Samantala ayon sa DILG, tinututukan lamang ng konsyal ang mga nabanggit niya sa nakaraang regular session sa usapin. Ito ang Ronda Patrol. Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tudong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, good news ito pahabol na balita. Halos 19,000 junior public high schools dyan sa Binyan na City sa Laguna ang pinakahuling beneficiary ng NJLA-LGU o Nick Joaquin Literary Awards Local Government Unit Advocacy for English and Literature Project. Kasunod na rin naman ito ng nilagdaang Memorandum of Agreement sa pagitan ni Binyan City Vice Mayor Angelo Alonte at Philippines Graphic Executive Vice President at General Manager Lloyda Virtudaso para maisapormal ang pagpapatupad ng naturang proyekto. Bilang LGU partner, ang lungsod ng Binyan, inaasahang magbebenepisyo sa programang ito ang mga grades 9 at 10 students sa Binyan Integrated National High School, Binyan Secondary School of Applied Academics, De La Paz National High School, Jacobo Gonzalez Memorial National High School, Namplaza National High School, Nereo Joaquin National High School, St. Francis Integrated National High School, Southville Integrated National High School, St. Anthony Integrated National High School at Binyan City Science and Technology High School. Tiniyak ni Vice Mayor Alonte ang pamamahagi ng mga kopya ng Philippines Graphics, dapat lang reader, sa lahat ng junior public high school sa kanilang lungsod para sa ma-develop ng kanilang grades 9 at 10 students ang language proficiency, critical thinking activities at appreciation for literature sa pamamagitan ng short stories at mga tula na sinulat ng mga Pilipino o Filipino literary experts. Bigyan din naman ni Philippine Graphic EVP General Manager Virtudazo ang simula ng NJLA-LGU Public High School sa project para ma-promote ang English proficiency sa pamamagitan ng literature appreciation gamit ang Philippines Graphic Reader at pagpapalaganap ng mga gawa ng Pinoy poets at writers sa isip at puso ng mga kabataan. Ang NJLA-LGU project ay brainchild o likha mismo ng Philippines Graphic ang nagsusulong ng NJLA at ng Philippines Graphic Reader na nag-iisang monthly magazine na patuloy na nakatutok sa paglalathala ng short stories at mga tula sa Ingles na gawa naman ng ating mga budding at veteran Filipino writers and poets. Arangkada Balita! Alright, tayo po ay pansamantala na po nagpapaalam. Dito pa rin po sa Arangkada Balita. Susunod na po ang Usapang Tol kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Muli po, kami po ang inyong mga naging tagapagatid balita. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino, nagbabalita ng tama. Ang inyong lingkod ng tama. Bye-bye! Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila, DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.